Patay na ang utak niya. Ang malamig na deklarasyon ni Jaime habang hinahaplos ang hita ni Elena sa mismong kama ng kanyang asawa. Sa loob ng katawang parang kabaong, naririnig ni Belen ang lahat. Ang linyang yon ay hindi nagpapatay sa kanya, kundi nagpasiklab ng apoy. Hindi siya papayag na ang mga linta ang uubos sa pinaghirapan niya. Paano babangon ang isang inang ni hindi maigalaw ang dulo ng daliri? Patay na ang utak niya. Ang malamig na deklarasyon ng kanyang asawa habang hinahaplos ang hita ng sarili nitong pinsan sa mismong kama niya. Sa loob ng katawang parang kabaong, naririnig ni Belen ang lahat. Ang linyang yon ay hindi pumatay sa kanya, kundi nagpasiklab ng apoy. Hindi siya papayag na ang mga linta ang uubos sa pinaghirapan niya. Paano babangon ang isang inang ni hindi maigalaw ang dulo ng daliri? Sa wakas, tatahimik na rin siya. Ang bungangang laging nanunumbat na yan ay hindi na muling bubuka. Ang tinig ni Jaime ay may kasamang malambing na halakhak na sumugat sa nakakabinging katahimikan ng silid. Naramdaman ni Belen ang pabigat ng isang katawan sa gilid ng kanyang kama na sinundan ng pamilyar at mahinang paggalaw ng kutsyon. Pamilyar ang halimuyak ng mamahaling pabango ng kanyang asawa, ngunit ngayon ay may kahalong matapang na amoy ng rosas, ang paboritong pabango ni Elena. Naramdaman ng paralitikong katawan ni Belen ang magaspang na paghawi sa kumot na nakapatong sa kanyang mga binti. Ito ang mismong kumot na hinabi niya gamit ang sariling mga kamay noong nag-aaral pa si Elena ng nursing, noong mga panahong turing niya sa ulilang pinsan ay isang tunay na anak. Ngayon, ginagamit iyon ng dalawa bilang sapin sa kanilang walang hiyang paglalandian sa mismong paanan ng nag-aagaw buhay na ginang. Isang matinding alon ng pagduwal ang umakyat sa lalamunan ni Belen, ngunit walang anumang tunog na lumabas sa kanyang mga labi. Ang tanging nagawa lamang ng kanyang katawan ay ang sumunod sa malungkot na ritmo ng makina na nagbibigay sa kanya ng hangin. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang kalmutin ang mga mukha nilang dalawa. Ngunit ang kanyang mga ugat at kalamnan ay parang mga sementong nakakulong sa yelo. Ang bawat haplos ni Jaime kay Elena ay tila mga punyal na tinutusok ng paulit-ulit sa dibdib ni Belen. Dito niya nalaman na ang pinakamasakit na uri ng pagtataksil ay hindi ang pag-iwan, kundi ang pagyapak sa mga alaalang inalay mo ng buong puso. Naramdaman niyang may malamig na pamunas na dumampi sa kanyang pisngi. Ang mga daliri ni Elena ay walang ingat na nagkuskos sa kanyang mukha, punong-puno ng inis at pandidiri. Look at her, babe. Tingnan mo ang mga kuko niyang laging nakamanicure sa salon, ngayon parang kuko na ng bangkay. Mapangot niyang bulong ni Elena habang pinipisil ng mariin ang walang kalaban-laban na kamay ni Belen. Ang sakit ng pagkurot na yon ay umabot hanggang sa kanyang utak, ngunit ang mas masakit ay ang katotohanang ang mga kamay na nananakit sa kanya ngayon ay ang mismong mga kamay na pinag-aral at binihisan niya mula sa pagiging isang gusgusing bata sa eskinita. Isang mainit na likido ang namuo sa gilid ng mata ni Belen. Isang pisyolohikal na reaksyon ng labis na pagdurusa. Ngunit sa halip na maawa, pabalang na pinunasan yon ni Elena gamit ang magaspang na tuwalya. Gosh, naglalaway at nagluluha pa ang patay na utak na to. Nakakadiri. Isang mainit na halik ang inilapat ni Jaime sa noo ni Belen. Isang kilos na sa paningin ng sino mang tagalabas ay puno ng pagmamahal. Ngunit para kay Belen ay parang selyo ng kamatayan. Hayaan mo na siya, sweetheart. Malamig na wika ng lalaki kay Elena bago bumulong sa mismong taingan ng asawa. Yung papeles na maglilipat ng lahat ng pera mo sa akin ay handa na sa bulsa ng vest ko. At huwag kang mag-alala, tatawagan ko na si Maya para umuwi. Kailangan niyang makita kung paano ka unti-unting mawawala para siya mismo ang pumirma sa pagbunot ng tubo mo. Ang pangalan ng kanyang anak ay parang kidlat na yumanig sa buong pagkatao ni Belen. Si Maya, ang kaisa-isa niyang anak na matagal na niyang hindi nakakausap ng maayos dahil sa sarili niyang kahigpitan. Ang galit ay biglang napalitan ng isang napakalalim
at nakakapanindig balahibong takot. Hindi nila pwedeng idamay si Maya. Hindi niya hahayaang manipulahin ng mga demonyong ito ang kanyang inosenteng anak. Ngunit bago pa man makabuo ng panalangin ang kanyang isip, naramdaman niya ang malamig na pagdampi ng karayom sa tubo ng kanyang swero. May isang maliit na lalagyan ng likido na itinurok si Jaime doon. Ang malamig na kemikal ay gumapang sa kanyang mga ugat patungo sa kanyang puso. Nagdadala ng isang nakakapasong antok na nagbabantang lunurin ang natitira niyang kamalayan. Sa paglamon ng makapal na kadiliman sa kanyang paningin, isang huling katanungan ang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan na walang kakayahang sumigaw. Paano ko ililigtas ang aking anak kung sarili kong katawan ay isa ng kabaong? Unti-unting nagbalik ang kamalayan ni Belen mula sa madilim na kawalan. Bit-bit ang bigat ng chemical na itinurok sa kanya kinagabihan. Ang nakakapasong liwanag mula sa mga ilaw ng luho at malawak na VIP room ay direktang tumatama sa kanyang mga mata. Ngunit hindi niya maigalaw ang kanyang mga talukap upang protektahan ang sarili. Buhay na buhay ang kanyang isipan. Nararamdaman ang bawat pagdaan ng malamig na hangin mula sa aircon, subalit ang kanyang katawan ay isang tahimik at malamig na bilangguan. Ang katahimikan ay binasag ng mga formal na yabag, ng sapatos at pamilyar na boses ng mga matataas na kasosyo niya sa negosyo. Naramdaman ni Belen ang pagbigat ng gilid ng kama nang maupo ang kanyang asawang si Jaime. Walang ano-ano'y nagsimulang humikbi ang lalaki. Isang pag-iyak na napaka-perpekto, napaka-panipaniwala, na nagpapahiwatig ng matinding pagod at pangungulila. Hindi ko na alam ang gagawin ko, mga pare. I would give up everything. Lahat ng yaman namin. Gumising lang ang asawa ko. Parang pinupunit ang dibdib ko tuwing nakikita ko siyang ganito. Ang mga salitang yon ay parang asidong ibinubuhos sa kaluluwa ni Belen. Ang mismong halimaw na nagplano ng kanyang kamatayan at nagturok ng lason sa kanyang ugat kagabi, ay siya ngayong humihingi ng simpatiya at awa mula sa publiko. Kasunod nito ay ang paglapit ni Elena. Ang mga daliri ng dalaga na kanina lamang ay marahas na kumukurot sa kanyang walang malay na laman, ay ngayon ay dahan-dahang humahagod sa kanyang buhok na tila isang napakabait na anghel. Tito, we have to be strong for Tita Belen. Madamdamin at nanginginig na wika nang nagkukunwaring nurse sa mga bisita. Gabi-gabi po akong nagdarasal na sana ako na lang ang nandyan sa pwesto niya. Siya na po ang nagpalaki sa akin. Utang ko po sa kanya ang buong buhay ko. Nais isuka ni Belen ang lahat ng nakakabit na tubo sa kanyang lalamunan sa sobrang pandidiri at puot. Ginamit pa talaga ng taksil na babaeng ito ang salitang utang na loob habang unti-unti siyang pinapatay sa talikuran. Narinig niya ang malalim na buntong hininga ng isa sa mga kasosyo na nagpapayo kay Jaime na tanggapin na ang katotohanan at huwag nang pahirapan pa ang katawan ni Belen. Parang gumuho ang mundo ng nakaratay na ginang. Wala na bang magtatanggol sa kanya? Naihanda na ba ng husto ni Jaime ang isipan ng lahat para sa kanyang paglisan? Ngunit sa gitna ng mga huwad na simpatiya, naramdaman niya ang isang magaspang ngunit nanginginig na kamay na humawak sa dulo ng kanyang daliri. Ma'am Belen, gumising na po kayo. Parang awa niyo na. Paano na po kami sa kusina kung wala kayo? Ang boses na yon ay pagmamay-ari ni Rosa, ang matandang dishwasher sa pinakaunang restaurant na ipinatayo niya noong nagsisimula pa lamang siya. Ang mainit na luha na tumulo mula sa mata ni Rosa at pumatak sa likod ng kamay ni Belen ay ang tanging totoong bagay sa loob ng silid na yon. Isang patunay na sa kabila ng lahat ng kasakiman, may mga pusong tapat na nakakaalala sa kanyang kabutihan. Nang lisanin ng mga bisita ang silid at maiwang mag-isa si Elena sa isang madilim na sulok malapit sa bintana. Nag-iba ang ihip ng hangin. Narinig ni Belen ang mahina at nagmamadaling pagkausap ni Elena sa telepono. Oo, siguraduhin mong malinis ang lahat ng bank records bago bukas.
Walang pwedeng makatrace kung saan napunta ang pondo bago dumating ang anak niya. Anong pera ang kinukuha nila? Anong sabwatan pa ang hindi niya nalalaman na nakabaon sa labas ng ospital na ito? Hindi na nasagot ang kanyang mga katanungan nang pumasok ang pinuno ng mga doktor sa silid. Ang mga seryosong hakbang ng manggagamot ang pumukaw sa natitirang kaba ni Belen. Nagsalita ang doktor na nagdadala ng masamang balita. Walang pag-unlad ang kondisyon ng utak at patuloy ang paghina ng mga internal na organo. Ayon sa doktor, oras na upang magdesisyon ang pamilya. Naramdaman ni Belen ang malamig na hangin nang ilatag ng doktor ang isang pamilyar na manipis na papel sa ibabaw ng mesa. Ito ang formularyo para sa pagtanggi sa anumang pagbuhay muli kung sakaling tumigil ang kanyang puso. Walang pag-aatubili at may malalim na pagbuntong hininga ng pagkukunwari. Narinig ni Belen ang mabilis na paggasgas ng dulo ng bolpen sa ibabaw ng papel. Isang ritmong nagmamarka ng formal na pagtatapos ng kanyang buhay. Pinirmahan na ni Jaime ang kanyang sentensya ng kamatayan. Ang katahimikang sumunod matapos lagdaan ni Jaime ang sariling hatol kay Belen ay tila isang mabigat na telang unti-unting sumasakal sa kanya. Para bang bawat segundo ay paghihintay na lamang sa pagdating ng kamatayan. Ngunit sa gitna ng nakakapasong desperasyon, bahagyang nabasag ang dilim nang dahan-dahang bumukas ang pinto. Mula roon ay lumitaw ang isang lalaking may payapa at kontroladong presensya. Kakaiba ang galaw nito. Banayad, maingat, at tila may tahimik na paggalang sa paghihirap ng taong nasa silid. Siya ang bagong nakatalagang doktor sa rehabilitasyon, si Dr. Rafael. Naramdaman ni Belen ang paggalaw ng hangin nang kunin ng doktor ang kanyang makapal na medical chart. Matagal itong nagbasa, tila sinusuri ang bawat linya na parang may hinahanap na hindi tugma sa kwento ng mga nakaraang manggagamot. Maya-maya pa'y naramdaman niya ang marahang paghawak nito sa kanyang talukap. Isang manipis at mainit na liwanag ang pumasok sa kanyang paningin habang matiyagang inoobserbahan ng doktor ang reaksyon ng kanyang mga mata. Sa gilid ng kama, ramdam na ramdam ni Belen ang namumuong tensyon mula kay Elena. Ang mabibigat na pag-ilag ng nurse at ang matalim nitong pagtatanong kung bakit kailangan pang ulitin ang mga pagsusuring iyon ay nagpapakita ng isang nakatagong takot na baka may matuklasang hindi inaasahan. Imbes na sumagot o makipagtalo, ibinaba ni Dr. Rafael ang kanyang hawak. Sa ilalim ng kanyang medical board, mabilis at palihim niyang isiningit ang isang lumang papel na naglalaman ng nakaraang resulta ng pagsusuri sa dugo ni Belen. Isang detalyeng sadyang inilihim at itinago niya mula sa mapanuring paningin ni Elena. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang yumuko sa tabi ng kama. Sa halip na iwan si Belen tulad ng ginagawa ng ibang medical staff, kapag tapos na ang check-up, inayos ni Doktor. Rafael ang nahulog na bahagi ng kumot at maingat itong inipit sa ilalim ng balikat ng ginang. Ang simpleng kilos na yon ng paggalang ay tila isang maligamgam na tubig na naghugas sa nagdurugong dignidad ni Belen. Wala pang sino mang gumawa noon sa kanya, lalo na ang sarili niyang asawa na nandidiri sa kanyang anyo. Nang lumabas sandali si Elena upang kumuha ng mga bagong supply na natili ang doktor sa tabi ng kama. Nagsimula siyang magsalita, hindi gamit ang malamig na tono ng isang profesional, kundi ang malambot na tinig ng isang tao na dumaan din sa matinding pagkawala. Ikinuwento niya ang tungkol sa kanyang yumaong ina na minsang naratay rin sa ganoong sitwasyon kung saan tila sumuko na ang buong mundo, ngunit naniwala siyang naririnig pa rin siya nito hanggang sa huling hininga. Ang bawat salita ni Dr. Rafael ay parang baging na kinapitan ni Belen sa gitna ng kumukulong burak. Sa unang pagkakataon, mula nang siya ay makulong sa sariling katawan, may isang taong nagtrato sa kanya bilang isang buhay na kaluluwa, hindi bilang isang nabubulok na piraso ng kagamitan. Ang panandaliang kapayapaang iyon ay winasak ng pamilyar at mayabang na presensya ni Jaime nang pumasok ito sa silid.
Sa ilalim ng pagpapanggap ng isang asawang pagod at wasak ang puso, tinanong niya ang doktor kung gaano na lamang katagal ang aabutin bago tuluyang bumigay ang puso ni Belen. Isang malamig na tanong na nagbabalat kayo bilang pagmamalasakit. Ngunit ramdam ni Belen sa kanyang kaibuturan na yon ay pagmamadali ng isang mamatay tao na uhaw sa kayamanan. Nang lisanin muli ni Jaime ang kwarto upang asikasuhin ang mga kausap sa telepono, lumingon si Dr. Rafael sa nakasiping na pinto upang siguraduhing walang ibang nakatingin. Mabilis siyang lumapit at ibinaba ang kanyang mukha malapit sa tainga ni Belen. Ang kanyang boses ay isang manipis na bulong, ngunit umaalingaw-ngaw ng kakaibang tapang sa buong pagkatao ng ginang. Ma'am Belen, kung naririnig niyo po ako, kung nandyan pa po kayo sa loob, igalaw niyo po ng 2 beses ang inyong mga mata kapag pinatay ko ang ilaw. Isang mabigat at makabuluhang katahimikan ang namayani, na sinundan ng pagbaba ng switch sa dingding at ang buong silid ay nilamon ng nag-aabang na kadiliman. Ang nag-aabang na kadiliman ay tila naging isang mahabang panaginip na binasag ng dahan-dahang pagbukas ng pinto kinabukasan. Ang pagbagsak ng isang mabigat na maleta sa makintab na sahig ay nag-iwan ng isang malagim na alingaw-ngaw sa loob ng tahimik na silid. Nakatayo sa hamba ng pinto si Maya. Ang kanyang mga mata ay nanlaki at unti-unting namula habang nakatitig sa nakapanlulumong anyo ng kanyang ina. Ang dating matapang at makapangyarihang ginang na nagtayo ng imperyo mula sa wala ay isa na ngayong nakakaawang bulto na nabubuhay lamang dahil sa mga nakakabit na tubo. Isang matinding alon ng pagsisisi at konsensya ang sumampal sa dalaga. Inaalala ang mga huling pagkakataong nagtaasan sila ng boses dahil sa pagnanais niyang magkaroon ng sariling buhay malayo sa anino ng kanyang ina. Sa loob ng kanyang paralitikong katawan, parang sasabog ang dibdib ni Belen nang makita ang kaisa-isang anak. Ang kanyang puso ay nagwala sa tuwa at pangungulila, dahilan upang ang makina sa kanyang tabi ay magpakita ng mabilis at patalon-talon na mga linya. Nais niyang bumangon, nais niyang yakapin ang kanyang anak, at sabihing pinapatawad na niya ito sa lahat ng kanilang hindi pagkakaunawaan. Ngunit bago pa man mapansin ni Maya ang pagbilis ng tibok ng puso ng kanyang ina, mabilis na lumapit si Elena sa makina at pinindot ang ilang mga buton upang patahimikin ang nag-iingay na alarma. Nagkukunwaring isa lamang itong normal na aberyay ng kagamitan. Sinalubong ni Jaime ang umiiyak na si Maya at mahigpit itong niyakap. Sa paningin ng iba, isa itong nakakabagbag damdaming eksena ng isang nagluluksa at maunawaing ama-amahan. Ngunit para kay Belen na nakakarinig ng lahat, ang bawat salitang lumabas sa bibig ni Jaime ay mga patalim na sadyang hinasa para lasunin ang isip ng kanyang anak. Hush now, Maya. Don't blame yourself. Ang malambing ngunit nakakalasong bulong ni Jaime habang hinahagod ang likod ng dalaga. Alam kong masakit, pero kailangan mong tanggapin. Bago siya ma-stroke, galit na galit pa rin siya sa'yo dahil tinalikuran mo ang negosyo natin. Huwag kang mag-alala. Hindi mo kasalanan kung bakit siya umabot sa ganito dahil sa sobrang stress. Ang bawat salitang yon ay tila matutulis na karayom na paulit-ulit na tumarak sa isip ni Maya. Hindi man tahasang sinisisi, ramdam niya ang nakatagong panunumbat sa likod ng malamig na mga kataga. At dahil doon, lalo lamang bumigat ang parusang ipinapataw niya sa sarili, isang guilt na unti-unting dumudurog sa kanyang pagkatao. Hindi na kinaya ni Maya ang bigat ng yakap na yon, kaya dahan-dahan siyang kumalas kay Jaime at lumapit sa gilid ng kama. Lumuhod siya sa malamig na sahig at inabot ang walang buhay na kamay ng kanyang ina. Idinampi niya ang kanyang lumuluhang pisngi sa malamig na balat ni Belen, kasabay ng sunod-sunod na paghingi ng tawad na halos maputol ang kanyang hininga. Habang humihikbi, napansin ni Maya na bahagyang tumabingi ang singsing sa kasal na suot ng kanyang ina.
Sa isang automatikong kilos na punong-puno ng pagmamahal, maingat at dahan-dahang inayos ni Maya ang singsing upang bumalik ito sa tamang posisyon. Isang maliit at pamilyar na nakasanayan ni Belen noong siya ay malakas pa, na laging naninigurong maayos ang kanyang hitsura at pananamit. Ang simpleng pag-ayos na yon ay tumagos sa kaluluwa ni Belen. Naramdaman niya ang init ng mga luha ng kanyang anak, isang wagas na pagmamahal na pumapawi sa lahat ng mga kasinungalingang sinasabi ni Jaime. Habang nagaganap ang madamdaming pag-uusap na walang tinig sa pagitan ng mag-ina, nakatayo lamang sa isang tabi si Elena. Ang kanyang mga mata ay hindi nakatuon sa naghihingalong ginang, kundi lihim na nakatitig ng may malalim na pagnanasa sa mamahaling designer bag na bitbit ni Maya na nakapatong na ngayon sa sofa. May isang madilim na plano ang nagsisimulang mabuo sa isip ng huwad na nurse. Isang pagnanasang angkinin ang lahat ng karangyaang tinatamasa ng dalaga. Nang magpasyang manatili si Maya upang bantayan ng ina sa magdamag, mabilis na nag-alok ng tulong si Elena. Nagtungo siya sa maliit na kusina ng kwarto at naghanda ng inumin. Walang nakakita nang palihim niyang ibinuhos ang isang pakete ng hindi kilalang puting pulbos sa loob ng mainit na inumin. Hinahalo ito hanggang sa tuluyang matunaw at mawalan ng kulay. Naglakad siya pabalik kay Maya na may bitbit na inosenteng ngiti at ibinigay ang baso. "Drink this, Maya. Kailangan mo ng lakas. Ako na ang bahala kay Tita Belen ngayong gabi. Magpahinga ka muna." Tahimik na nanginginig ang buong pagkatao ni Belen sa takot para sa kanyang anak, habang ang maninipis na usok at init ay dahan-dahang umaangat mula sa ibabaw ng maligamgam na gatas. Ang makapal na ulap ng artipisyal na antok na bumalot sa isip ni Maya nang nakaraang gabi ay unti-unting napawi kinabukasan. Ang kanyang paningin ay mabigat pa rin. Tila may nakadagan na tingga sa kanyang mga talukap. Nakasubsob siya sa gilid ng kama ng kanyang ina nang bumalik ang kanyang malay, ginising ng pantay at walang buhay na ritmo ng makina na nagpapatuloy sa paghinga ni Belen. Wala sa sariling hinagod ni Maya ang kanyang mukha. Sinusubukan pawiin ang pambihirang bigat na tila inalis ang lakas ng kanyang buong katawan. Hindi niya inakalang ganoon katapang ang gatas na ininom niya kagabi, na nag-iwan ng kakaibang pait sa kanyang lalamunan na hindi mawala-wala. Ang kanyang malalim na pag-iisip ay nagambala ng tahimik na bumukas ang pinto at pumasok si Dr. Rafael. Ang doktor ay may taglay na seryoso at nag-aalalang anyo. Sa isang mahina, ngunit mariin na kilos, sinanyasan nito si Maya na sumunod sa kanya palabas. Nagtungo sila sa pinakadulo ng tahimik na pasilyo ng ospital, malayo sa mapanuring mga mata at tainga. Walang pag-aatubili. Diretsahang tinanong ni Doktor Rafael si Maya kung bakit hindi kumuha ng ibang pangkat ng mga doktor ang kanilang pamilya para sa isang second opinion o independiyenteng pagsusuri. Isang mabigat na tensyon ang namuo sa pagitan nila. Para kay Maya, ang tanong na yon ay isang insulto sa mga taong tinuturing niyang pamilya. Itinaas niya ang kanyang baba. Sinusubukang protektahan ang imahe ni Jaime. Ipinaliwanag niya nang may halong panginginig ng boses na ginawa na daw lahat ng kanyang daddy Jaime ang nararapat, na naibigay na raw ng mga kasalukuyang doktor ang pinakamagandang lunas. Ngunit hindi natinag si Dr. Rafael. Inilabas nito mula sa bulsa ang isang maliit na talaan at ipinakita kay Maya ang mga irregularidad sa gamutan ng kanyang ina. Ipinaliwanag ng doktor, gamit ang malamig na luhika, na ang dami ng pampatulog na itinuturok sa pasyente ay hindi na akma para sa isang taong idineklara ng patay ang utak. Ang mga salitang ito ay tila mga yeyelong tumama sa balat ni Maya. Nagsimulang gumuho ang mataas na pader ng kanyang pagtitiwala. Nagkakaroon ng maliliit ngunit malalalim na lamat. Ang kanyang mga kuko ay binaon niya sa kanyang palad habang sinusubukang labanan ang isang nakakapanindig balahibong kutob.
Pagbalik ni Maya sa loob ng kwarto, iba na ang pakiramdam ng hangin. Para itong mas mabigat, mas malamig. Dahan-dahan siyang lumapit sa kama at tinitigan ng matagal ang walang kibot na mukha ng kanyang ina. Binalikan ng kanyang isip ang huling araw na nagkita sila, malakas, matapang, at walang inuurungan. Pagkatapos ay nag-echo sa kanyang tainga ang mga binitiwang salita ni Dr. Rafael tungkol sa maling dosis ng gamot. Inilapit ni Maya ang kanyang mukha sa mukha ni Belen. Napakalapit na halos maramdaman niya ang malamig na hininga mula sa tubo. Pinagmasdan niya ang mga mata ng ginang. May nakita siyang isang munting detalye na dati ay hindi niya binibigyang pansin, ang bahagyang panginginig ng mga pilikmata. Sa loob, kinakaladkad ni Belen ang kanyang sarili mula sa kailaliman ng kadiliman. Pinipilit niyang buksan ang anumang pinto ng kanyang isipan upang makarating sa kanyang anak. Sa bawat tibok ng kanyang nagdurusang puso, isinisigaw niya ang pangalan ni Maya nang walang tinig. Nanginginig ang buong katawan, pinigilan ni Maya ang pagbagsak ng kanyang luha. Huminga siya ng malalim at nagpakawala ng isang pabulong na tanong na babago sa lahat. Ma, kung naririnig mo ako ngayon, at kung totoong galit ka kay Daddy Jaime dahil sa mga nangyari, pumikit ka ng isang beses. Ang buong silid ay nabalot ng nakakabinging katahimikan. Tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Maya. At pagkatapos, sa isang kilos na nangangailangan ng lahat ng natitirang lakas sa kaluluwa ng isang ina, ang mga talukap ni Belen ay dahan-dahang bumaba. Isang pikit, isang matagal, malinaw na pagpikit na parang iyak ng isang kaluluwang matagal na nakakulong sa purgatorio. Hindi makapaniwala, napahawak si Maya sa gilid ng kama at nagtanong muli. Ma, kung siya ang may kasalanan, kung bakit ka nandito ngayon? Kung sinaktan ka niya, pumikit ka ng 2 beses. Halos maputol ang hininga ni Maya nang makita niyang bumaba ang mga talukap ni Belen. Isa. At pagkatapos ay sumunod pa ang isa. Ang panginginig ng mga pilikmata ay naging patunay ng isang katotohanang mas malagim pa sa kamatayan. Ang haligi ng kanilang pamilya ay isa palang berdugo. Tagay. Bumaba ang mga talukap ni Belen, isa, at sinundan pa ng isa. Mabagal. Hirap na hirap. Ang bawat paggalaw ng kanyang mga kalamnan sa mata ay parang pag-angat ng isang bundok. Ngunit ang puwersa sa likod nito ay ang walang hanggang pag-ibig ng isang ina na nais iligtas ang kanyang anak. Sa loob ng matagal na panahon, iyon ang pinakamalakas na sigaw na kanyang nagawa sa gitna ng kanyang pagkapiit. Napaurong si Maya, ang magkabilang kamay ay mabilis na nagtakip sa kanyang bibig upang pigilan ang isang malakas na daing na nagbabantang kumawala mula sa kanyang lalamunan. Ang kanyang mga tuhod ay nanginig at bumigay. Bumuhos ang mainit at masaganang luha sa kanyang mga pisngi. Gumuho ang lahat ng kanyang pinaniniwalaan tungkol sa katapatan at pagmamahal sa pamilya. Ang pagpikit na yon ay hindi isang himala ng paggaling, kundi isang patunay ng matinding paghihirap na pinagdadaanan ng kanyang ina habang buhay na nakikinig sa mga kasinungalingan ng kanyang sariling asawa. Bago pa man tuluyang mawalan ng kontrol si Maya, tahimik na bumukas ang pinto at nagmamadaling pumasok si Dr. Rafael. Nakita niya ang pagkasira ng dalaga at agad na naiintindihan ang sitwasyon. Mabilis at walang ingay niyang inikot ang seradura ng pinto. Tinitiyak na walang sino man ang makakapasok upang sirain ang napakahalagang pagkakataong yon. Lumapit siya sa gilid ng kama at naglabas ng isang maliit na board na may nakaprint na alpabeto. Ang kanyang presensya ay nagdala ng kaunting katiyakan at estratehiya sa gitna ng emosyonal na bagyo. Nanginginig ang buong katawan, pinunasan ni Maya ang kanyang mga mata at lumapit muli kay Belen. Ang kanyang boses ay isang basag na bulong nang simulan niyang basahin ng malakas ang bawat titik. Kapag dumating siya sa tamang letra, mariing ipipikit ni Belen ang kanyang mga mata.
Sa ganitong mahirap at mabagal na pamamaraan, nagsimulang mabuo ang mga salita. E, L, E, N, A. Tumulo ang pawis sa noo ni Maya. Nagpatuloy siya sa pagbaybay. J, A, I, M, A. Kasunod nito ay isang salita na tumapos sa huling hibla ng pagdududa ni Maya. L, A, S, O, N. Bumagsak si Maya sa sahig. Ang kanyang mga balikat ay yumanig sa walang tunog na paghikbi. Niyakap niya ang kanyang mga tuhod, hinahayaang ang sakit ng katotohanan ay lumaslas sa kanyang puso. Pinaslang nila ang kanyang ina. At siya, sa kanyang kamanhiran, ay naniwala sa mga kamay na nagbuhos ng lason. Ang panunumbat sa sarili ay tila mas masakit pa kaysa sa katotohanan mismo. Sa loob-loob niya, nagagalit siya sa kanyang sarili dahil nagpamanipula siya kay Jaime at Elena ng napakatagal. Habang nanonood mula sa loob, pakiramdam ni Belen ay dinudurog ang kanyang puso. Iyon mismo ang iniiwasan niya, ang masaktan ng kanyang kaisa-isang anak. Ngunit alam niyang kailangan nilang harapin ang kadilimang ito. Kung magagawa niya lang sanang haplusin ang buhok ni Maya at sabihing magiging maayos din ang lahat. Tumayo si Maya at inilapit ang kanyang mukha kay Belen. Idinikit niya ang kanyang mainit at basang noo sa malamig na noo ng kanyang ina. Ang kanilang mga luha ay naghalo, tumutulo sa gilid ng unan. Ang posisyong iyon ay isang tahimik, ngunit malakas na kasunduan ng pagpapatawad. Lahat ng galit, pagtatampo, at pag-aaway nila sa nakaraan ay tinunaw ng sandaling iyon. Ngayon, silang dalawa na lamang ang lalaban-laban sa mga demonyong sumira sa kanilang pamilya. Ang sagradong katahimikan ng paghilom ay biglang binasag ng malalakas na yabag sa labas ng kwarto. Sumunod ay isang agresibong tunog ng pagkatok. Ang nakakapasong boses ni Jaime na nagbabalat kayo ng pag-aalala ay tumagos sa manipis na pader ng silid. Maya, anong ginagawa niyo ng doktor dyan sa loob? At bakit kailangang nakasara ang pinto? Nagkatinginan si Maya at Dr. Rafael. Ang mabibigat na pag-ikot ng hawakan ng pinto mula sa labas ay nagsisilbing babala ng isang nalalapit na panganib. Kailangan na nilang magsuot ng maskara. Ang agresibong pag-ikot ng hawakan ng pinto mula sa labas ay nagpabilis sa tibok ng puso ni Maya. Mabilis siyang kumilos, pinahid ng mariin ang mga luha sa kanyang pisngi, gamit ang likod ng kanyang palad at humugot ng isang malalim na hininga upang kalmahin ang kanyang nanginginig na kalamnan. Tumango si Dr. Rafael sa kanya bago nagmadaling naglakad patungo sa pinto at tahimik na inikot ang seradura upang buksan ito. Sumambulat sa kanilang paningin ang nag-aalab ngunit nagdududang mukha ni Jaime. Ang mga mata nito ay matalas na nagpalipat-lipat kina Maya, sa doktor, at sa nakaratay na si Belen, tila sinusuring mabuti kung may nagbago sa eksena. Bago pa man makapagsalita si Jaime, sinimulan agad ni Dr. Rafael ang kanilang planong pagpapanggap. Sa isang malamig at propesyonal na tono, inireklamo ng doktor kay Maya na hindi dapat nakikialam ang pamilya sa mga medikal na proseso at na ang pagtatalo nila tungkol sa gastos ay nakakasagabal lamang sa pagpapahinga ng pasyente. Nakuha agad ni Maya ang mensahe ng doktor. Ang init ng puot na nararamdaman niya para kay Jaime ay inililibing niya sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang pagkatao. Yumuko siya, ginawang panginginig ng lungkot, ang panginginig ng kanyang galit, at lumakad palapit kay Jaime. Isinubsob niya ang kanyang mukha sa matigas na balikat ng lalaking pumatay sa kanyang ina. Naramdaman niya ang matapang na amoy ng pabango, nakahalo ang halimuyak ni Elena at ang pakiramdam ay sapat na upang gustuhin niyang isuka ang kanyang bituka. Ngunit pinilit niyang umiyak ng malakas, isang iyak na punong-puno ng pagpapakumbaba at kawalan ng pag-asa. Daddy, patawarin niyo ako. Hindi ko na po kaya. Ang daming sinasabi ng doktor na hindi ko maintindihan. Ayoko nang pahirapan pa si Mama.
Ang bawat salitang iyon ay parang bubog na ninunungab ni Maya. Sa loob ng katawan ni Belen, masakit din itong panoorin. Ramdam niya ang napakalaking sakripisyo na ginagawa ng kanyang anak, ang paglunok sa lahat ng pagmamalaki para lamang protektahan silang dalawa. Gusto niyang bawiin si Maya mula sa yakap ng halimaw na yon. Dahan-dahang hinaplos ni Jaime ang buhok ni Maya at ang bigat ng pagdududa sa kanyang muka ay napalitan ng isang tagumpay at mapanlinlang na ngiti. Ang makamandag na yakap na yon ay isang patunay na nakuha niyang muli ang kontrol. Tiningnan niya si Dr. Rafael nang may pagmamalaki at sinabihang siya na ang bahala sa kanyang anak at nawala ng karagdagang pagsusuri ang kailangang gawin nang walang pahintulot niya. Pagkatapos ay inalalayan niya si Maya papunta sa sofa sa sulok ng kwarto. Habang nakaupo at nagpapanggap na nagpapatahan, pasimpleng ibinaon ni Maya ang kanyang mga kuko sa sariling palad. Dinidiinan niya ito hanggang sa maramdaman ng hapdi. Ginagamit ang pisikal na sakit upang malabanan ang pagdidiring umaalon sa kanyang sistema. Kinailangan niyang manatiling tahimik at sumunod. Kailangan niyang maging perpektong anak-anakan upang hindi sila mabisto. Bumunot si Jaime ng isang nakatuping dokumento mula sa bulsa ng kanyang Amerikana at inilapag ito sa maliit na mesa sa harapan ni Maya. Isang magandang ginintuang ballpen ang inilapag niya sa ibabaw ng papel. Alam kong mabigat ang lahat, Maya, ngunit may malaking problema sa kumpanya ng mama mo dahil sa pagkawala niya. Kailangan mong pirmahan itong special power of attorney upang mailipat sa akin ang buong pamamahala ng mga pondo natin. Huwag kang mag-alala. Gagawin ko ito para maisalba ang pamilya natin. Ang malamig na kislap ng ginintuang ballpen sa ilalim ng ilaw ng ospital ay naghihintay na agawin ang huling proteksyon ng pamilya nila. Ang bitag ay nakalatag na at naghihintay na lamang ang ahas na magkamali ang kanyang biktima. Tiningnan ni Maya ang mahaba, baputing papel sa kanyang harapan. Ang mga salitang legal ay tila mga langgam na gumagapang ba nagugulo sa kanyang paningin. Nararamdaman niya ang titig ni Jaime na tila isang buway ang naghihintay sa kanyang biktima. Huminga siya ng malalim, pinalabas ang isang mahabang buntong hininga ng pagkapagod at dahan-dahang binitawan ang ginintuang ballpen. Daddy, sobrang sakit pa ng ulo ko. Hindi ko maintindihan ang mga nakasulat dito. Pwede bang bukas na lang natin pag-usapan kapag nakapagpahinga na ako? Ang boses ni Maya ay mahina. Isang perpektong pagganap ng isang anak na nawalan ng lakas. Isang taktika upang kumuha ng mas maraming oras para sa kanilang plano ni Dr. Rafael. Kahit bakas ang inis sa mga mata ni Jaime, pinilit nitong ngumiti ba tumango. Paglabas ni Maya sa silid upang magtungo sa banyo ng ospital, hindi niya inaasahang susundan siya ni Elena. Sa madilim, batahimik na pasilyo, hinarang siya ng babaeng itinuring nilang kapamilya. Wala na ang mapagkunwaring mamanangiti ni Elena. Ang kanyang mukha ay puno ng poot. Vapangungot siya. Huwag mong isipin na porket anak ka ay ikaw na ang masusunod dito, Maya. Yang matalim na bulong ni Elena habang dinuduro ang balikat ng dalaga. Diyos ko, napakasarili mo. Kami ni Jaime ang naging alipin ng mama mo habang nagsasaya ka sa abroad. Utang mo sa amin ang katahimikan ng konsensya mo, kaya huwag kang umaktong akala mo ay kung sino kang santo. Sa loob ng silid, naririnig ni Belen ang bawat salitang lumalabas sa bibig ni Elena sa labas ng pinto. Ang kanyang gunita ay pilit na bumabalik sa nakaraan. 10 taon na ang nakalilipas. Naaalala niya ang hitsura ni Elena, isang gusgusin at batang ulila na umiiyak sa gutom sa kalsada. Si Belen ang dumampot sa kanya, nagpakain, nagdamit, at nagpaaral hanggang sa maging isang nurse. Ang lahat ng pagmamahal na ibinigay niya ay tila mga butil ng buhangin na tinangay ng hangin.
Ang sakit ng katotohanang ang taong binuo mo ang siya palang wawasak sa'yo ay mas matindi pa sa anumang pisikal na lason. Biglang kinuha ni Elena ang isang baso ng tubig sa gilid ng mesa at sadyang bitawan ito sa harapan ni Maya. Ang tubig ay tumapon sa sapatos ng dalaga. Baang mga bubog ay nagkalat sa sahig. Ay sorry, napaka-clumsy ko naman. Ang sarkastikong wika ni Elena habang nakapamaywang. Dahil pagod ka kamo, bakit hindi mo simulan ang pag-eehersisyo sa pamamagitan ng pagpulot niyan? Sige na Maya, diyan ka naman magaling, ang yumuko sa amin. Napilitan si Maya na lumuhod sa malamig na sahig. Pinupulot ang bawat piraso ng bubog habang ang kanyang puso ay nag-aapoy sa galit. Alam niyang kailangan niyang lunukin ang seryeng ito ng pang-aapi para sa mas malaking layunin. Ang bawat patak ng dilaw na likido sa loob ng suwero ay tila isang mabilis na pagbilog ng kamatayan. Unti-unting gumagapang pababa sa manipis na tubo patungo sa ugat ni Belen. Mula sa kanyang pagkakaluhod sa sahig, habang pinupulot ang mga bubog, nakita ni Maya ang panganib. Ang kanyang puso ay tumibok ng napakabilis, tila isang tambol na nagbababala ng sakuna. Alam niyang wala siyang oras upang mag-isip ng malalim. Kailangan niyang kumilos ngayon din, bago pa marating ng kamandag ang puso ng kanyang ina. Sa isang iglap, habang naglalakad si Elena patungo sa mesa upang kuhanin ang kanyang gamit, sinadya ni Maya na mawalan ng balanse. Ang kanyang katawan ay bumagsak ng pasadya patungo sa IV stand. Ang bakal na poste ay gumaralgal sa sahig bago tumama sa gilid ng mesa at ang bag ng suwero na naglalaman ng dilaw na likido ay sumabog nang tumama ito sa matalim na kanto. Ang tunog ng pagkabasag ng plastik at ang pagtilamsik ng likido sa puting sahig ay bumasag sa katahimikan ng silid. Ang lason na sana ay kikitil sa buhay ni Belen ay kumalat na lamang sa sahig, humahalo sa natapong tubig at mga piraso ng baso. How dare you! Napaka-clumsy mo talagang bata ka! Ang sigaw ni Elena ay puno ng hindi mapigilang poot. Sa isang mabilis na galaw, bago pa man makatayo si Maya, isang malakas na talsik ng palad ang dumapo sa pisngi ng dalaga. Ang tunog ng sampal ay umalingaw-ngaw sa buong silid, na sinundan ng isang mahabang sandali ng pagkagulat. Ang pisngi ni Maya ay agad na namula at nag-init, ngunit nanatili siyang nakayuko. Kinakagat ang kanyang labi upang hindi maglabas ng anumang tunog ng pagrereklamo. Sa loob ng kanyang lupaypay na katawan, tila pinupunit ang kaluluwa ni Belen sa bawat segundo ng pagdurusa ng kanyang anak. Ang bawat luhang pumapatak kay Maya ay parang dobling sugat na humihiwa rin sa kanyang sariling puso. Gusto niyang sumigaw, bumangon, at kalmutin ang mukha ni Elena dahil sa bawat kasinungalingan at sakit na ibinabato nito. Ngunit bilanggo siya ng sarili niyang katawan. Ang tanging naiganti niya ay ang mabilis at sunod-sunod na pagpikit ng kanyang mga mata. Isang tahimik ngunit desperadong pagsusumamo na tila nagsasabing, "Patawad anak, patawad dahil hindi kita maprotektahan sa lahat ng pasakit na ito." Eksaktong pumasok si Dr. Rafael sa silid, bitbit ang isang bagong supply ng kagamitan. Agad niyang naramdaman ang tensyon at nakita ang kalat sa sahig. Sa halip na magtanong, mabilis siyang lumapit at namagitan sa dalawa. "Ako na ang bahala rito, Nurse Elena. Maari mo nang iwan ang pasyente sa amin para sa routine cleaning." Ang malamig at may awtoridad na utos ng doktor. Kahit nanginginig pa sa galit, walang nagawa si Elena, kundi lumabas. Bitbit ang kanyang puot dahil sa nasirang huling dosis ng lason. Habang naglilinis, pasimpleng kinuha ni Dr. Rafael ang isang maliit na tsapa mula sa kanyang bulsa, isang kamera na kasing liit lamang ng isang butones. Habang abala ang lahat sa pag-aayos ng higaan, maingat niyang isiningit ang aparato sa malalagong dahon ng tsaya at mga bulaklak ng orchid na nasa gilid ng kama ni Belen. Ang posisyon nito ay perpekto upang makuha ang bawat kilos na gagawin ni na Jaime at Elena sa dilim.
Nang makaalis ang lahat at maiwan ang mag-ina, dahan-dahang lumapit si Maya sa tabi ng kanyang ina. Inilapat niya ang kanyang namamagang pisngi sa palad ni Belen. Naramdaman niya ang bahagyang panginginig ng mga pilikmata ng kanyang ina. Isang serye ng mga pikit na dahan-dahang binabaybay ang bawat titik sa kanyang isipan. O, R, R. Iniyakap ni Maya ang kamay ng ina at humikbi ng walang tunog. Huwag kang hihingi ng tawad, ma. Lalaban tayo. Sa kabilang panig ng ospital, sa loob ng kanyang opisina, binuksan ni Jaime ang kanyang telepono. Ang screen ay nagpakita ng isang live feed mula sa isang nakatagong surveillance sa loob ng kwarto ni Belen na siya mismo ang nagpalagay noon pa. Ang kanyang mga mata ay nanliit nang makita ang bagong ayos na tsaya at orchid sa tabi ng kama. May isang bagay na tila hindi tama sa kanyang paningin. Ang kanyang mga daliri ay humawak sa screen. Pinalalaki ang imahe ng tsaya. Tila may hinahanap na hindi dapat nandoon. Pagko, 1,000,000 piso para sa isang bangkay na humihinga pa. Sayang lang ang pera. Ang malamig na bulong ni Jaime habang tinititigan ang huling bayarin mula sa ospital. Sa loob ng kanyang opisina, ang liwanag ng screen ng kanyang computer ay nagpapakita ng mga pulang numero, ang kanyang mga utang sa mga taong hindi marunong magpatawad. Akmang susuriin na niya ang imahe ng tsaya at orchid sa surveillance feed nang biglang yumanig ang kanyang telepono sa ibabaw ng mesa. Ang tawag ay mula sa isang hindi kilalang numero, ngunit ang boses sa kabilang linya ay sapat na upang mamutla ang kanyang mukha. Isang banta ng kamatayan mula sa mga pinagkakautangan niya sa sugal. Dahil sa takot, iniwan ni Jaime ang pagsusuri sa Chauhua, mabilis na nagtungo sa silid ni Belen. Doon, hinarap niya si Elena na tila isang tigre na nakakulong sa hawla. Hindi na tayo pwedeng maghintay, Elena. Bukas ng gabi, sa ganap na 11:00, kailangang matapos na ang lahat. Kailangan ko ang pera ng insurance ba ang kontrol sa kumpanya bago ako ubusin ng mga taong ito. Ang kanilang usapan ay nagaganap sa paanan mismo ng higaan ni Belen. Sa loob ng katawang paralitiko, nakikinig si Belen sa sarili niyang sentensya. Ang bawat salita ay tila mga tipak ng yelong ibinabaon sa kanyang puso. Ang lalaking minahal niya ay handang kitlin ang kanyang huling hininga, kapalit ng pambayad sa sugal. Sa labas ng silid, gamit ang isang nakatagong earphone, naririnig ni Maya wa Dr. Rafael ang bawat plano. Ang kamay ni Maya ay nanginginig ng husto. Tila ang buong mundo ay umuuga sa ilalim ng kanyang mga paa. Napatingin siya kay Dr. Rafael. Ang mga mata ng doktor ay puno ng determinasyon, ngunit may halong kaba. Alam nilang ang oras ay hindi na nila kakampi. Ang orasan ay nagsimula nang tumakbo patungo sa huling hating gabi ni Belen. Dahan-dahang pumasok si Maya sa silid nang makaalis si Elena. Lumapit siya sa kanyang ina, nakita ang isang kakaibang kapayapaan sa mga mata nito. Sa pamamagitan ng serye ng mabilis na pagpikit, binaybay ni Belen ang isang huling pakiusap. B, U, O, N, G, B, O, M, E. Buong buo, buong puso, iwan mo na ako, anak. Gusto ni Belen na hayaan na siya ni Maya upang hindi na ito mapahamak pa. Umiling si Maya ng paulit-ulit. Ang kanyang mga luha ay pumatak sa pisngi ng ina. Hinding-hindi, ma. Hindi kita iiwan sa kanila. Ang sandaling iyon ay binasag ng marahas na pagbukas ng pinto. Pumasok si Jaime kasama ang isang lalaking naka-Amerikana, ang kanilang abogado, na matagal nang binayaran ni Jaime. Sa isang mabilis na galaw, inilatag ni Jaime ang 2 dokumento sa harapan ni Maya. Ang DNR, Do Not Resuscitate, ba ang Transfer of Assets. Ang tinig ni Jaime ay wala na ang tamis. Ito ay kasing talim na ng isang labaha. Pirirmahan mo ito ngayon din, Maya. Kung hindi, puputulin ko ang pondo ng ospital na ito sa loob ng 1 oras
Hahayaan ko siyang mamatay sa gutom, basta kawalan ng hangin ng walang gamot. Ikaw ang pipili, isang pirma o ang unti-unting paghihirap ng mama mo. Ang silid ay tila lumiit habang ang abogado ay nagsimulang maglatag ng mga legal na katwiran sa isang tono na kasing lamig ng bakal. Ang bawat salitang binibigkas nito tungkol sa karapatan ng asawa ba ang kawalan ng pag-asa sa medisina ay malinaw na mersenaryo. Isang katotohanang binayaran ng pera ni Jaime. Nakatayo si Maya sa gitna ng silid, nararamdaman ang bigat ng lahat ng mata na nakatuon sa kanya. Ang hangin ay tila nauubos. Ang tanging naririnig niya ay ang mabilis na tibok ng kanyang sariling puso na tila isang huling hininga. Lumingon si Maya sa gilid kung saan nakatayo si Dr. Rafael. Ang doktor ay hindi gumagalaw, ngunit ang kanyang mga mata ay nagparating ng isang mensaheng tanging si Maya lamang ang nakakaunawa. Isang bahagyang tango, isang munting hudyat na nagsasabing kailangan nilang ituloy ang dula-dulaan hanggang sa dulo. Sa gitna ng nanginginig na mga kamay, hinawakan ni Maya ang bolpen. Ang lamig ng katawan nito ay tila lumusot sa kanyang balat patungo sa kanyang mga buto. Huminga siya ng malalim, hinahayaang ang isang hikbi ay kumawala sa kanyang lalamunan bilang pagpapakita ng pagkagapi. Dahan-dahan niyang inilapat ang dulo ng bolpen sa papel. Ang bawat titik ng kanyang pangalan ay tila isang sugat na inuukit niya sa kanyang sariling dangal. Nang matapos ang huling kurba ng kanyang pirma, isang malaking patak ng luha ang bumagsak mula sa kanyang mga mata, pumatak ng eksakto sa itaas ng kanyang pangalan na nagdulot ng bahagyang paglabo ng itim na tinta. Para kay Jaime Vaelena, ang luhang iyon ay simbolo ng pagsuko ng isang talunang anak. Ngunit para kay Maya, iyon ay isang sumpa na nakatali sa kanyang pangako ng paghihiganti. Mabilis na kinuha ni Elena ang dokumento. Ang kanyang muka ay nagliwanag sa isang tagumpay na hindi niya magawang itago. Lumapit siya kay Maya, sa isang mapagkunwaring pagdamay, isinandal niya ang kanyang muka sa balikat ng dalaga. Ginawa mo ang tamang desisyon, Maya. Ang mahina at nakakapangilabot na bulong ni Elena. Mas mabuti na ito kaysa makita siyang parang gulay na unti-unting nabubulok. Mas mapayapa na ang lahat ngayon. Iyang bawat salitang iyon ay tila mga uod na gumagapang sa balat ni Maya, ngunit pinilit niyang huwag gumalaw. Mula sa kanyang kinalalagyan, nasaksihan ni Belen ang buong kaganapan. Ang kanyang kaluluwa ay nagagalit sa matinding udyok na protektahan ang kanyang anak mula sa kahihiyang iyon. Sa gitna ng kanyang galit, isang kakaibang sensasyon ang naramdaman niya sa kanyang kanang kamay. Isang kuryente ng determinasyon ang dumaloy mula sa kanyang utak patungo sa dulo ng kanyang mga daliri. Sa ilalim ng makapal na kumot na nagtatago sa kanyang katawan, ang kanyang hintuturo ay bahagyang gumalaw. Isang munting pitik na hindi napansin ng sinuman sa silid. Ngunit naramdaman ni Belen bilang simula ng kanyang pagbabalik. Ang pasilyo ng ospital ay binalot ng isang nakabibinging katahimikan habang papalapit ang itinakdang oras. Sa utos ni Jaime, sa pilitang pinalabas si Maya sa silid upang magpahinga raw sa bahay. Isang huling pagtatangka na ilayo ang dalaga sa sandali ng krimen. Habang naglalakad palayo, naramdaman ni Maya ang bawat hakbang niya ay tila pagtalikod sa buhay ng kanyang ina. Lumingon siya sa huling pagkakataon. Nakikita ang malamig na pinto ng kwarto na tila isang pinto ng kabaong na dahan-dahang nagsasara. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa loob ng bulsa ng kanyang jacket. Mahigpit na hawak ang kanyang telepono na nakakonekta sa kamera ni Dr. Rafael. Sa loob ng silid, ang kadiliman ay binasag lamang ng asul na liwanag mula sa mga monitor ni Belen. Naramdaman ni Belen ang pagpasok ni Jaime at Elena. Walang ano-ano, narinig niya ang tunog ng pagtatama ng mga baso ng kristal. Ang kanyang asawa at ang kanyang pinsan ay nagbukas ng isang bote ng mamahaling alak. Ipinagdiriwang
ang kanyang nalalapit na kamatayan sa mismong paanan ng kanyang higaan. To our freedom, sweetheart, ang nakangingilong boses ni Jaime habang humahalakhak ng mahina. Ang amoy ng alak ay humalo sa amoy ng gamot, isang kombinasyong nagpabaligtad sa sikmura ni Belen. Nagsimulang magsalita ang dalawa, kampanteng-kampante dahil sa paniniwalang wala nang makakarinig sa kanila. Salamat sa mga gamot na ibinigay mo, Elena. Kung hindi dahil sa galing mo sa pagtitimpla ng mga lason na yon, baka hanggang ngayon ay nagsisigaw pa ang matandang ito. Wika ni Jaime. Sumagot si Elena ng may halong puot. Deserve niya iyon. Akala mo kung sinong santa kung magbigay ng utang na loob. Pero ang totoo ay kontrolado niya ang bawat galaw natin. Bukas, lahat ng pera niya ay atin na. Wala nang Belen Wilson na magdidikta sa atin. Ang bawat salitang ito ay naririnig ni Maya, Dr. Rafael at ng 2 police detective sa loob ng security room ng ospital. Ang mga salita ng mga taksil ay malinaw na naire-record. Nagsisilbing huling pako sa kanilang sariling krus. Naramdaman ni Belen ang paglapit ni Jaime sa kanyang tabi. Narinig niya ang tunog ng pag-ikot ng gintong singsing sa kasal sa daliri ng kanyang asawa bago ito marahas na hinubad. Isang munting tunog ng pagbagsak ng metal sa loob ng lata ng basura ang umalingaw-ngaw sa silid. Ang huling simbolo ng kanilang sumpaan ay itinapon na parang isang walang kwentang basura. Pagkatapos ay naramdaman ni Belen ang kamay ni Elena na humawak sa switch ng kanyang machine. Ang presensya ng kamatayan ay napakalapit na. Nararamdaman niya ang malamig na titig ni Elena sa kanyang mukha sa gitna ng dilim. Ang huling bugso ng hangin sa loob ng kanyang mga baga ay tila isang mabilis na nauubos na kandila. Sa gitna ng katahimikan ng tumigil na makina, naramdaman ni Belen ang bigat ng kadiliman na lumalamon sa kanyang kamalayan. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay naging isang mabagal, mahirap na pag-akyat sa isang matarik na bundok. Sa mga sandaling iyon, ang kanyang sakripisyo bilang isang ina ay umabot sa rurok. Handa siyang pumanaw kung yon ang magiging mitya upang tuluyang mabulgar ang kasamaan ng mga taong nasa harapan niya. Ngunit ang kamatayan ay hindi pinahintulutang manalo sa gabing iyon. Ang pintuan ng silid ay marahas na bumukas, tumama sa pader nang may malakas na puwersa na yumanig sa buong silid. Pumasok si Maya, kasunod si Dr. Rafael, patatlong opisyal ng pulisya na may hawak na mga baril, matitinding tingin. Ang gulat sa mga mata ni Jaime va Elena ay hindi maipinta. Mula sa rurok ng tagumpay, sila ay nahulog sa kailaliman ng takot sa loob lamang ng 1 segundo. Mabilis na kumilos si Dr. Rafael. Hindi siya nagsalita. Sa halip ay mabilis niyang ibinalik ang switch ng ventilator, pakinuha ang isang manual resuscitator upang bigyan ng hangin si Belen. Ang tunog ng muling paggana ng makina ay tila isang awit ng muling pagkabuhay para sa lahat ng nakikinig. Habang abala ang doktor, sinubukan ni Jaime na magpaliwanag. Ang kanyang boses ay nanginginig, mapuno ng desperadong pagsisinungaling. Wait, officer! Nagmalfunction ang machine. Sinusubukan lang naming iligtas ang asawa ko. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ng isang detective. Inilabas nito ang isang recorder, pinindot ang play. Ang boses mismo ni Jaime va Elena mula sa nakaraang oras ay umalingaw-ngaw sa silid. Ang kanilang pagdiriwang, ang pag-amin sa lason, at ang pagtawa sa huling hininga ni Belen. Ang bawat salitang lumalabas sa recorder ay tila mga latay na tumatama sa mukha ng 2 taksil. Wala nang salita ang sapat upang pagtakpan ng katotohanang sila mismo ang nag-record ng kanilang sariling hatol. Ang malamig na bakal ng posas ay mabilis na bumatay sa mga pulso ni Jaime va Elena. Habang hinihila sila palabas, lumapit si Maya kay Elena. Ang galit na matagal niyang kinimkim ay sumabog sa isang mabilis na pag-angat ng kanyang palad. Isang malakas na tunog ng pagtama ng balat sa balat ang narinig sa buong kwarto nang dumapo ang palad ni Maya sa pisngi ni Elena.
Iyan ay para sa utang na loob na paulit-ulit mong isinumbat sa amin. Ang sigaw ni Maya na may halong luha. Iyan ay para sa bawat lason na itinurok mo sa mama ko. Ayon to kasi ang init ng palad ni Maya na nakapatong sa kanyang kamay ay tila isang kuryenteng nagpukaw sa bawat natutulog na selula sa katawan ni Belen. Sa loob ng maraming linggo, ang kanyang kamay ay tila isang pirasong kahoy na walang buhay. Ngunit ngayon, sa ilalim ng telo ng gabi, nagawa niyang iikot ang kanyang mga daliri sa paligid ng kamay ng kanyang anak. Hindi lamang ito isang simpleng pitik. Ito ay isang mahigpit, madesperadong kapit. Isang mensahe na nagsasabing, "Nandito pa ako, anak. Hindi ako bumitaw." Naramdaman ni Maya ang paghigpit ng hawak ng kanyang ina. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Ang hininga niya ay tila tumigil sa lalamunan. Tumingin siya sa mukha ni Belen, nakita ang isang bagay na matagal nang nawala. Ang isang tunay, babuhay na kislap sa mga mata ng kanyang ina. Sa sandaling iyon, ang pader ng kanyang pagiging matatag ay tuluyang dumanas ng pagguho. Humikbi si Maya. Ang kanyang mukha ay isinubsob niya sa gilid ng higaan ni Belen habang ang kanyang mga balikat ay yumanig sa walang tunog na pag-iyak ng sobrang kagalakan. Ang mga luhang ito ay hindi na mula sa pait ng pagsisisi, kundi mula sa tamis ng isang himalang abot kamay na nila. Mula sa gilid ng silid, pinapanood ni Dr. Rafael ang eksenang iyon nang may malalim na ngiti sa kanyang mga labi. Ang kanyang puso ay puno ng paghanga sa katatagan ng dalawang babaeng nasa harap niya. Alam niyang malayo pa ang lalakbay ng kanilang rehabilitasyon, ngunit ang unang hakbang na ito ang pinakamahalaga sa lahat. Dahan-dahan siyang lumapit, ipinatong ang kanyang kamay sa balikat ni Maya, isang tahimik na paalala na hindi na sila mag-isa sa labang ito. Pagkatapos ay lumingon siya sa maliit na telebisyon sa pader na nakamute ang tunog. Sa balita, makikita ang mga kuha ng kamera sa labas ng ospital habang isinasakay sina Jaime va Elena sa sasakyan ng pulis. Ang mga mukha ng dalawa ay puno ng kahihiyan. Tinatangka nilang takpan ang kanilang mga mata mula sa mga ilaw ng flash ng mga reporter. Ang imperyo ng kasinungalingan na itinayo ni Jaime ay tuluyan ng gumuho sa ilalim ng bigat ng sarili nitong kasamaan. Ang lahat ng yaman na kinuha nila sa pamamagitan ng lason ay wala ng silbi sa loob ng malamig na rehas na naghihintay sa kanila. Ang mainit na sinag ng araw ay cham-cham na tumatagos sa pagitan ng mga dahon ng punong mangga sa labas ng balkonahe, nag-iiwan ng mga laro ng liwanag, anino sa makinis na sahig. Ang nakakabinging ingay ng mga makina sa ospital ay napalitan na ng banayad na huni ng mga ibon, ang mahinang pagkaluskos ng mga dahon sa bakuran. 6 na buwan na ang lumipas mula ng huling gabi ng bagyo. Ang hangin sa loob ng tahanan ni Belen ay hindi na mabigat sa lason takot. Ngayon, ang bawat hininga ay amoy sariwang bulaklak, bagong luto na kape. Nakatitig si Belen sa malawak na hardin habang nakaupo sa kanyang modernong wheelchair. Ang kanyang balat, na dati ay maputla, tila papel, ay muling nagkaroon ng kulay sigla. Kahit na ang kanyang kanang bahagi ay may bahagyang paninigas pa rin, ang kanyang mga mata ay puno na ng liwanag, talino. Nararamdaman niya ang dahan-dahang pagsuot ng suklay sa kanyang buhok. Si Maya ay nakatayo sa kanyang likuran, matiyagang inaayos ang mahabang buhok ng ina na tila isang mahalagang sutla. Wala na ang Maya na laging nagmamadali, puno ng paghihimagsik. Ang nakikita ngayon ay isang babaeng natutong magpahalaga sa bawat sandali ng katahimikan. Ma, kailangan nating tapusin ang video call sa mga manager mamaya para sa bagong branch ng restaurant. Mambing na paalala ni Maya habang itinatali ang buhok ng ina. Sabi ni Dr. Rafael, kailangan mo rin ng sapat na pahinga para sa physical therapy mo bukas. Isang munting ngiti ang sumilay sa mga labi ni Belen.
Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kaliwang kamay, hinawakan ang braso ng kanyang anak. Kaya, kung nababanat ang paos, ngunit malinaw na tugon ni Belen. Ang bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig ay isang tagumpay, isang patunay na ang kanyang boses ay hindi na muling mabubura ng sinuman. Ang katahimikan ng mag-ina ay binalas ng tunog ng dahan-dahang pagbukas ng gate. Ang pamilyar na yabag ng mga sapatos sa semento. Dumating si Dr. Rafael, bit-bit ang isang paso ng sariwang orchid na kulay ube, ang paboritong kulay ni Belen. Ang kanyang presensya ay tila isang maligamgam na liwanag na nagdadala ng masayang enerhiya sa silid. Lumapit siya kay Maya, sa isang sandali, ang kanilang mga mata ay nagtagpo ng may malalim na pagkakaunawaan. Walang mali siya, walang ingay, kundi isang tahimik na pagkilala sa lahat ng hirap na pinagsaluhan nila upang marating ang araw na ito. Inilapag ni Rafael ang bulaklak sa tabi ni Belen, sadyang hinawakan ang kamay ni Maya nang tulungan niya itong ilipat ang wheelchair sa mas malilim na bahagi ng balkonahe. Ang init ng palad ni Rafael ay nagdala ng isang munting kislap sa mga pisngi ni Maya. Isang damdamin ng pag-asa, kilig na matagal na niyang kinalimutan. Sa ilalim ng matapat na titig ng doktor, naramdaman ni Maya na sa wakas, may isang tao na handang maging haligi niya habang siya naman ang nagiging ilaw ng kanyang ina. Ang lamig ng rehas na bakal ay tila hindi na nakatitig ng masama kay Belen sa hapong yon. Nakaupo siya sa kanyang wheelchair sa loob ng bisitahan ng kulungan. Kaharap ang lalaking dati ay itinuring niyang mundo at ang babaeng itinuring niyang anak. Si Jaime ay lalong tumanda. Ang kanyang mga mata ay wala ng kislap ng kasakiman, kundi puno na lamang ng abo ng pagsisisi. Si Elena naman ay nakayuko, hindi makatingin ng diretso. Ang kanyang mga balikat ay tila laging pasan ang bigat ng lahat ng kanyang mga pagkakamali. Walang ingay ng sigawan, walang palitan ng masasakit na salita. Ang tanging naririnig sa loob ng silid ay ang mahinang pag-ugong ng electric fan sa kisame at ang malalim na paghinga ni Belen. Hindi ako napunta rito para manumbat. Ang mahina, ngunit buo ng boses ni Belen. Tumingin siya kay Jaime at pagkatapos ay kay Elena. Narito ako dahil gusto ko nang bitawan ng lahat ng lason na itinanim niyo sa puso ko. Pinapatawad ko na kayo. Hindi dahil karapat-dapat kayo, kundi dahil kailangan kong maging malaya upang mabuhay para sa anak ko. Sa mga salitang iyon, naramdaman ni Belen ang isang hindi nakikitang tanikala na tuluyan ng naputol. Ang pagpapatawad ay hindi isang regalo para sa mga nagkasala, kundi isang susi para sa sarili niyang kalayaan. Nakita niya ang pagpatak ng luha ni Elena sa semento at ang pagtakip ni Jaime sa kanyang mukha gamit ang mga kamay na nakaposas. Iyon na ang huling pagkakataong makikita niya ang mga anino ng kanyang nakaraan. Nang lumabas sila ng gusali, sinalubong sila ng init ng hapon at ang amoy ng paparating na ulan. Inalalaya ni Rafael si Belen pasakay sa sasakyan habang si Maya naman ay nakatingin sa langit ng may payapang ngiti. Sa kanilang pag-uwi sa tahanan, dumiretso sila sa hardin kung saan ang mga orchid ay ganap. Nang namukadkad, ang bawat talulot ay tila sumasayaw sa hangin, nagpapatunay na matapos ang mahabang taglamig, ang buhay ay laging nakakahanap ng paraan upang muling sumibol. Naupo silang tatlo sa ilalim ng punong mangga. Hinawakan ni Belen ang kamay ni Maya at ang kamay ni Rafael. Pinag-uugnay ang 2 taong naging sandigan niya sa gitna ng unos. Dati, akala ko ang pagmamahal ay pagsisiguro lang na may makakain kayo at may magandang bukas, bulong ni Belen sa kanyang anak. Pero natutunan ko sa gitna ng aking pagkapiit na ang tunay na pag-ibig ay ang pananatili sa tabi ng isa't isa sa gitna ng katahimikan at dilim. Salamat, Maya, dahil hindi mo hinayaang mag-isa ang mama. Ano na?
Yumakap si Maya sa kanyang ina. Ang kanyang ulo ay isinandal sa balikat ni Belen. Nararamdaman niya ang tibok ng puso ng kanyang ina. Isang ritmong mas matamis pa sa anumang kanta. Ang katahimikan ng hardin ay puno ng kapayapaan. Isang uri ng katahimikang hindi na nakakatakot, kundi nakakagaling. Ang bawat haplos ng hangin ay tila isang pangako na ang bukas ay hindi na muling mababalot ng lihim. Ang aral na iniwan ng kanilang paglalakbay ay nakaukit na sa bawat sulok ng kanilang tahanan. Ang katapatan ay hindi nabibili ng yaman at ang pinakamalakas na kapangyarihan sa mundo ay hindi ang paghihiganti, kundi ang kakayahang bumangon mula sa pagkakaapi at muling magmahal ng walang takot. Habang unti-unting lumulubog ang araw, nag-iiwan ito ng ginintuang liwanag sa kanilang mga mukha. Isang tanda ng isang bagong kabanata kung saan ang bawat hininga ay isang pasasalamat at ang bawat tibok ng puso ay isang awit ng tagumpay